J-Vlog, welcome ulit for another video, and for today's content ay pag-uusapan natin itong Tecno Spark 50 5G. Kung ano ba yung mga top features na pwede natin makonsider dito sa smartphone na to. So tara, pag-usapan natin. Well, mga ka-J-Vlog, this is a Tecno Spark 50 5G, ang bagong 5G smartphone ngayon ni Tecno when it comes sa budget segment. So itong smartphone na to is very affordable lang sa entry level smartphone. Nakapag-offer na sila ng 5G device, and ang SRP kasi nito usually for the 4GB 128 is usually 8 to 9,000 pesos, and for the 4GB 256 is around 13,000 pesos. Pero magandang balita dito sa ating video. So tap mo yung video dito, view products. Dito sa section na to, mura at bagsak presyo na makuha itong Tecno Spark 50 5G. Pero usually pwede nito makuha around 7 to 8,000 pesos. Pwede bang mas mababa? Usually 6,000 pesos. Basta maganda po yung voucher na i-offer sa inyo ng online. So para makakuha ng malaking discount or malaking discount voucher, dito lang kayo bibili sa ating product link. Again, yan pa exclusive discount voucher dito sa ating video para makuha to ng bagsak presyo. Kumbaga, when it comes sa mall, ang layo talaga ng presyo niya. Kaya parati kong pinupush yung mga consumers natin bumili sa online, and official stores po yung mga nandyan. At dyan ko rin binili itong Tecno Spark 50 5G. Para din makatipid sa mga consumers natin, lalo na nagsitaasan na lahat ngayon ng presyo ng mga smartphone para makuha nyo ng at a best deal. Ito na ang way, mga idol, dito sa ating video. Okay? Dyan lang kayo bibili itong Tecno Spark 50 5G. So, syempre, marami nagde-decide. Ano ba, Lods? Maganda ba talaga to? Lalo na hard-earned money ko yan. Ito na ba yung hinihintay ko na 5G smartphone na bibili ko ngayong 2026? So sa video na to, tutulungan ko yung mag-decide. Bibigay ko sa inyo yung mga top features na pwede natin makonsider for this kind of price tag. Okay? Unang-una dito, mga idol, is the processor. So, ang processor nito is a MediaTek Dimensity 6400. So, syempre, 6400 meaning mas mataas siya ng konti doon sa MediaTek Dimensity 6300 na isang popular processor yan when it comes sa budget segment or sa entry-level segment. Usually, sa Dimensity 6300, pwede natin makuha sa around 6,000 or 5,000 pesos. So, itong 6400, expect natin na mas maganda ng konti lang yung kanyang performance sa MediaTek Dimensity 6300, meaning makakalaro rin tayo ng mga games dito, especially ML, COD, Honor of Kings, and even mga AAA games. Pero again, for a AAA game, don't expect too much. Huwag masyadong mag-expect na super smooth. Hindi po perfect ito. Meron tayong mga frame drops from time to time, especially sa mga WoWa, Genshin Impact, or Diablo Immortal. Pero again, it's playable naman. Yun naman ang importante. Alam mo kung anong reason? Yung RAM. Kasi mababa RAM na ito. 4GB of RAM. Pero maganda naman, may no-option naman si Tecno na 8GB of RAM, pero magdadagdag kayo ng few thousand of pesos. I think for the 8GB 256 around PD, sagad, pwede nyo makuha ng 10 to 11,000 pesos. Compare for sa SRP na 13,000 pesos. Malaki rin naman ang inyong makukuha discount. Kaya kung nakukulangan kayo sa 4GB of RAM at more on centric nyo is gaming, go for the 8GB 256. Pero again, tulad ng sinabi ko sa ibang video ko, yung 4GB of RAM ngayon, tinatawag na nating new normal ngayon 2026. Dahil medyo tumaas nga ang presyo ng RAM, kaya 4GB of RAM nakikita na natin ulit sa ganito mga presyohan na devices. Pero again, the 4GB of RAM is still usable pa rin yan ngayon 2026, at makakalaro rin naman kayo dyan kahit pa paano. And for the GPU kasi neto is Mali G57. So yung G57, several times na rin natin na-test yan sa mga iba't ibang mga smartphones, and so far so good naman ang performance and for an entry-level smartphone. And syempre, ang isang pinaka-main feature nito or magiging advantage nito sa mga competitors niya is yung kanyang connectivity. 5G connectivity sa presyo na 7,000, 8,000, napakagandang deal niyan. And yung mga ibang consumers natin, gusto na talaga nila maging future-proof yung kanilang mga smartphone, at dito na yung the best option din para sa inyo, isang 5G device. Pero again, ng 4G, still usable pa rin yan at dominant pa rin naman yan kahit papaano dito sa Philippines, especially sa mga provinces natin. More on nakikita pa rin natin is 4G LTE. Pero yung 5G sa mga metro or sa city, 5G na talaga nakikita natin. Kaya kung gusto niyo na maging future-proof yung smartphone nyo, go for the Tecno Spark 50 5G. Ang isa pang maganda dito, design and aesthetic. Kung gusto niyo ng isang smartphone na parang silhouette ng Google Pixel, eto, tingnan nyo naman ang itsura ng kanyang camera. Ito na rin ang nauusong camera ngayon. Lalo na sa nagsimula sa Google Pixel, ginaya ng iPhone Air, ginaya rin ng mga ibang Androids. Etong Tecno Spark 50 5G, di ba? Tingnan mo. Ito lang yung camera, pero may dating.
eye-catcher siya. So, pag ginamit nyo to outdoor, panigurado makakuha to ng attention ng mga consumers sa akalain nila Google Pixel ang gamit nyo. And sobrang gusto ko rin itong color na to, yung kanilang Fantasy Purple, na parang nagre-resemblance sa color ng iPhone 14 Pro Max na deep purple. At ang maganda pa dito, yung jelly case na included is color-coded din. Diba? Purple din. Napaka-solid. Sa mga consumers na mahilig sa violet, ito talaga violet na violet itong Tecnospark 50 5G. Diba? Napaka-solid mga idol. And let's appreciate Tecno na even sa accessories, binibigyan nila ng attention to details yung kanilang mga products. Na alam nila, pag transparent, medyo naninilaw yan. Kaya ginawa nila pang permanent case na ang binigay nila sa inyong smartphone. Na very nice move dito sa Tecno. At ito pa ang napansin ko, kung gusto nyo rin ng isang smartphone na when it comes sa operating system, is mukhang iOS. Tignan nyo naman yung lock screen nito, mukha siyang iPhone, di ba? And even yung control center nito is iOS lookalike siya. Kaya kung gusto nyo ng interface na parang iOS, ito na rin ang magandang i-recommend sa inyo, ang Tecnospark 50 5G. And when it comes sa user-friendly, pagiging user-friendly naman yung operating system. I know meron mga bloatwares na yan yung pinaka-main disadvantage itong smartphone na itong mga bloatwares. Pero the operating system itself, madali lang siyang gamitin. At ang dami niya rin pwede ma-offer sa inyo mga features, especially AI. Camera performance, napakalinaw for the Tecnospark 50 5G. It is equipped ng 8 megapixel rear camera. It is equipped ng 50 megapixel rear camera and an 8 megapixel front-facing camera. Malinaw din mga idol yung camera nito. In fairness for the quality, kumbaga tinitulungan pa rin ng AI niya para ma-process yung image ng mas better. Ito, yung mga sample natin, papakita ko naman din yan sa full review natin. Pero yung front-facing camera, expect niyan for an 8 megapixel talaga. Ayan yung quality niya. Di ba? May mga noise, especially pag indoor shots. Pero yung pag perfect na outdoor shot, talagang maganda yung tama ng lighting, gaganda pa yung photo quality nyo. So sa Tecnospark 50 5G, ayan. So camera for 50 megapixel, pwede na. Or malinaw din naman kahit papaano. Siyempre maganda pa dito sa Tecnospark 50 5G is dual sear speakers to. So, syempre, pag naglalaro kayo, mas better yung meron mas malakas na speakers. Hindi lang naman pag dual sear speakers, loudness ang tinitingnan nyo. Syempre, more on bass quality rin. So, dito sa bass quality nyo, well-balanced din naman siya. And sa ating full review, in-speaker test din naman natin to. Stay tuned lang kung ano ba ang score natin dito sa smartphone na to. Pero speaker-wise, malakas din naman kahit papano ang Tecnospark 50 5G. Battery performance, panalo rin. Napakalaki ng battery. And I think, yan nga tulad ng sinabi ko sa review ko, na ang new normal na ng battery ngayon is 6,000 mAh pataas. So, meron 6,500 mAh battery capacity with 45 watt fast charging rate. So, syempre, ngayon 2026, marami ng mga consumers ngayon ang mas parang in demand na when it comes sa battery power or battery juice. So, nakapag-provide ng Tecno ng malaking battery capacity, hindi lang yun, mabilis din siya mag-charge dahil 45 watt fast charging rate na siya. Siyempre, water protected din to. It is protected ng IP64, water and dust resistant. So, kunyari, gagamitin niya sa navigating tool sa motor niyo, no worries pag umulan, hindi po siya hindi siya masisira pag nabasa siya or natalsikan ng ulan. Pero iba pa rin pong usapan pag sinubmerge ito sa water kasi hindi po siya advisable submerge sa water dahil medyo mababa ang kanyang IP rating for that kind of scenario. IP67, 68, and 69 po yung mga smartphones na pwede nating masubmerge sa water. And yung ganito mga IP64 is accidental drop, accidental spillage, and raindrops lang po ang valid dito smartphone na to. Konting mga flaw rin itong smartphone na to, especially the RAM. 4GB of RAM, medyo mababa nga yan, pero may option naman kayo to go sa higher RAM pero mas mataas yung kanyang presyo. And I know maganda yung design niya, real talk naman yan, pero sobrang fingerprint magnet niya. Ayan o, grabe pagka fingerprint magnet niya, pero hindi naman natin ikakaila. Maganda yung design nito, kaya lagay nyo na si Maring Jelly Case. Then pag nilagay nyo naman si Maring Jelly Case, ayan, hindi na magiging fingerprint magnet itong smartphone nyo at napaka-comfortable ng hawakan na itong si Tecnospark 50 5G. Sa display niya, I know for a 5G entry-level smartphone, IPS LCD pa rin siya. The resolution is very disappointing, HD plus 720p. I know even though na 5G siya, na affordable, dapat hindi na po ina-accept ang 720p resolution ngayon sa mga ganitong presyohan. Dapat talaga Full HD plus 1080p. Yun lang naman ang isang nakakalungkot na part dito. The resolution itself
okay na sa akin na IPS basta mataas yung resolution Pero yun, 720p pa rin, nakakalungkot lang na part yan. The Tecno Spark 50 5G. Pero yung screen size, very comfortable naman maglaro and napaka-smooth naman ng kanyang refresh rate. Dahil is 120Hz screen refresh rate. And when it comes sa brightness level, syempre yung mga ibang consumers natin, ang tinitignan when buying a smartphone is brightness level. Ang magandang balita dito sa Tecno Spark 50 5G is meron siyang high brightness mode. So, kumbaga, very helpful yan sa outdoor, especially pag gagamitin nyo to as a navigating tool. So, mga ka-J-Vlog, ang ating top features dito sa Tecno Spark 50 5G. Napakadami na itong specification na pwede natin makonsider for a price tag na 7 to 8,000 pesos. Grabe. Isa to sa pwede kong ma-recommend ngayong 2026. Makunat ang battery, 5G connectivity, malaki ang screen size, napakaganda ng design, fast charging, at marami pang iba. Kaya kung interested kayo makuha ito ng sobrang mura, dito lang kayo bumili sa ating product link. So, tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo na makukuha ang Tecno Spark 50 5G. At syempre, pag check out nyo dito sa ating link, may nagitay pa sa inyong additional discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos off.